Knowledge Education 7, Quarter 4, Learning Competency 5C na isasakilos ang pagninilay sa mga isyu ng bayan bilang bahagi ng espiritualidad. Sa nagdaang aralin, tinalakay natin ang mga isyu na kinakaharap ng ating bayan sa kasalukuyan at ito ay ang mga sumusunod: kahirapan, corruption, pagkasira ng kalikasan, krisis sa edukasyon, karahasan at krimen, maling impormasyon, at krisis sa kalusugan. Ang mga isyung ito ay may malaking epekto sa ating buhay, kaya mahalaga na hindi lamang natin ito naiintindihan, kundi alam din natin kung paano tayo maaaring kumilos bilang isang responsableng mamamayan. Ngayon, paano natin maisasakilos ang ating pagninilay sa mga isyung ito? Alamin natin. Hindi sapat ang basta nalalaman natin ang isang issue. Mahalaga na mayroon tayong tamang tugon at aksyon upang makatulong sa pagbabago. Ngunit paano natin ito magagawa? Paano natin ipapahayag ang ating mga natutuhan sa mas malikhaing paraan? Dito papasok ang ating gawain ngayon. Ang klase ay hahatiin sa 7 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng kani-kaniyang issue. Bawat pangkat ay pipili ng isang malikhaing paraan upang ipahayag ang kanilang natutuhan at ang tamang aksyon patungkol sa kanilang issue. Dapat ipakita sa output ang mataas na antas ng espiritualidad, tamang pagpapasya at responsableng pakikisangkot. Unang pangkat, kahirapan. Maraming pamilya ang hindi makakain ng sapat at maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng kita at trabaho. Ikalawang pangkat, katiwalian sa pamahalaan. May mga proyektong hindi natatapos o kulang sa kalidad dahil hindi nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Ikatlong pangkat, pagkasira ng kalikasan. Patuloy ang pagkalbo ng kagubatan, polusyon, at pagmimina na nagdudulot ng pagbaha, landslide, at pagkaubos ng likas na yaman. Ikaapat na pangkat, mababang kalidad ng edukasyon. Maraming paaralan ang kulang sa silid-aralan, libro at guro, habang may mga estudyanteng kailangan maglakad ng malayo para lang makapasok sa eskwela. Ikalimang pangkat, krimen. May mga krimen na hindi nabibigyan ng hustisya at may mga taong nagdurusa dahil sa hindi pantay na pagtrato ng batas. Ika-6 na pangkat, maling impormasyon. Maraming pekeng balita at maling impormasyon ang kumakalat sa social media na nakaaapekto sa paniniwala at desisyon ng tao. At ika-7 pangkat, krisis sa kalusugan. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng stress at depression, pero kulang ang suporta mula sa pamilya, paaralan at gobyerno. Narito ang iba't ibang paraan upang ipakita ang iyong pagninilay at solusyon sa isang issue ng bayan. Poster making. Gumuhit o magdisenyo ng isang poster na nagpapakita ng epekto ng isang issue sa bayan at maaaring solusyon para dito. Slogan making. Lumikha ng isang makapangyarihang slogan na magbibigay ng inspirasyon sa iba upang maging mulat at makilahok sa pagtugon sa isang issue sa lipunan. Song composition. Sumulat ng isang awitin na nagpapahayag ng inyong damdamin tungkol sa isang isyung panlipunan. Vlog. Gumawa ng isang maikling vlog na nagpapakita ng sitwasyon ng isang issue sa lipunan, paano ito nakakaapekto sa mga tao, at ano ang maaaring gawin upang makatulong. Tula. Sumulat ng isang tula na nagpapahayag ng inyong damdamin at pananaw tungkol sa isang issue sa bayan. Gamitin ang mga salita upang ipakita ang hamon at pag-asa para sa pagbabago. Editorial cartoon. Gumuhit ng isang editorial cartoon na nagpapakita ng isang issue sa lipunan. Gamitin ang sining upang ipahayag ang inyong opinyon at panawagan sa pagbabago. At infomercial. Gumawa ng isang maikling infomercial na nagpapaliwanag ng isang issue at kung paano maaaring makatulong ang mga tao upang ito ay malutas. Ngayong napili na ninyo ang inyong malikhaing paraan ng pagpapahayag, oras na upang ihanda ang inyong presentasyon. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa paglikha ng isang output. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng inyong tunay na pagninilay at pagpapasya. Paano natin makikita ang espiritualidad sa inyong gawa? Ano ang tamang tugon sa inyong issue? Ngayon, ipapakita ninyo ito sa klase. Matapos makita ang mga output ng bawat grupo, tiyak na marami tayong napagnilayan at natutuhan.
Ang bawat malikaing gawain ay nagpapakita kung paano natin maaaring gamitin ang ating boses upang mapalaganap ang tamang aksyon sa ating bayan. Ngunit hindi nagtatapos dito ang ating gawain. Ang mas mahalagang tanong ay paano natin may sasakilos ang ating natutuhan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isa sa mga dapat malinang na pagpapahalaga sa atin sa aralin ngayon ay ang pagpapahalaga sa pagtiyatiyaga o perseverance. Ano nga ba ito? Ang pagtitiyaga ay isang mahalagang katangian na tumutulong sa atin na magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ay nangangahulugan ng hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok, pagkakamali o kabiguan. May kasabiang Pilipino na nagsasabing ang taong may tiyaga ay may nilaga, na nangangahulugang ang taong matyaga ay nagkakamit ng tagumpay sa huli. Sa ating buhay, marami tayong hinaharap na hamon sa pag-aaral, sa pamilya at sa lipunan. Ang tiyaga ay hindi lamang tungkol sa sariling pagsisikap, kundi pati na rin sa ating pagnanais na makatulong sa iba. Sa pamamagitan ng tiyaga, nagiging mas determinado tayo sa paggawa ng tama at makabuluhang pagbabago. Ngayon, paano natin iuugnay ang tiyaga sa ating naging aralin tungkol sa pagninilay sa mga isyu ng bayan? Una, sa pag-unawa ng mga isyu. Hindi madaling alamin at pag-aralan ang mga problema ng ating bansa tulad ng kahirapan, katiwalian at edukasyon. Kailangan natin ng tiyaga sa pagsusuri ng mga sanhi at epekto ng mga ito upang makahanap ng tamang solusyon. Ikalawa, sa paggawa ng tamang desisyon. Kapag tayo ay nagmumuni-muni tungkol sa isang issue, hindi palaging madali ang paggawa ng desisyon. Minsan may mga pagkakataon tila walang kasagutan o mahirap ipaglaban ng tama. Ngunit kung may tiyaga tayo, magpapatuloy tayo sa paghahanap ng tamang daan kahit mahirap ito. At ikatlo, sa pakikisangkot. Ang pagbabago ay hindi instant. Hindi ito nangyayari ng isang iglap. Kung nais nating makatulong sa ating bayan, kailangan maging matyaga tayo sa ating mga aksyon. Maaring maliit na bagay lang ang ating nagagawa ngayon, pero sa patuloy na pagsisikap, may malaking epekto ito sa hinaharap. Ngayon, pag-isipan natin, paano natin may papakita ang tiyaga sa harap ng suliraning ng ating bayan? Ano ang magagawa natin bilang mga mag-aaral upang makatulong sa ating komunidad ng may tiyaga at dedikasyon? Ang pagiging isang mabuting mamamayan ay hindi lang tungkol sa pag-unawa ng mga issue, kundi sa tamang pagninilay at pagkilos. Anumang issue ang ating kinakaharap, may magagawa tayo, maliit man o malaki. Magsimula tayo sa ating sarili, sa ating mga desisyon, at sa ating mga kilos upang makatulong sa ating bayan. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sariling pagninilay at aksyon. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!